Good morning mga kasaka. Farm to update. Harvest tayo ng talbos ng kamote. 50 kilos. Harvest lang natin to nung Sabado. Ang dami na naman. At ang ating okra, yun. Ang lalaki na. Meron lang parang ng bulaklak. Ayan. Nabomba ko na to nung sa damo. Hindi ko lang na video. Ang na-upload na load natin dyan ay isang load lang tong buong to. One side yung ginamit natin kasi puro naman mga espadang damo naman yung yung kalimitang dito damo. Tapos magbabagsak na rin tayo dito ng abono uli. Last time mga ating ina-upload inabono natin dito ay yung combination ng Yara Nitrobor at saka urea yung malalaki, big size, at maganda ang resulta. And next nating bagsak ng abono dito is complete fertilizer na, kahit yung triple 14 no. And mga kasaka, konti na lang yung lupa nakita, pero dun sa part na yun tag-up na rin yung kanyang mga bagin no. Tapos yan, dito tayo harvest kasi ito sa Saturday nakuha na natin to meron pa doon sa part na yun yung mapulang yun, hindi pa namin na-harvestan yan hanggang dito. Ayan mapupula, meaning pag mapulang ganyan ay yan, maraming talbos. Harvest muna kami 50 kilos today. Thank you. Ayan, time check 8:20. So kulang na lang to ng 3 kilos o more or less 2 kilos, 2 and a half. O gawin na natin 3 kilo na lang para tayo ay maka 50 kilos. Ayun na yung ating na bundle no. Tapos update namin kayo dito mga kasaka sa tanim nating okra. So bali kahapon, tulad nga nasabi ko kanina, binomba na natin to ng one side. Tapos schedule na to magbagsak ng triple 14 kasi mga kasaka, may nakikita na kami na buko ng bulaklak. Itong maliit na to mga kasaka, yan, buko yan ng bulaklak. Ito part na to, buko yan ng bulaklak. So triple 14 ang ating i-apply na para kahit pa paano may umpisa na siyang pagkukunan ng potassium no. Kahapon naman ay na-foliar ko naman to ng pampalago ng dahon at pero effective yung ating first introducing ng fertilizer. Tingnan nyo, ganda, namamandak yung ating mga tanim na okra. Ayan ganda, proportion yung laki nila. So ayan, so hopefully tumama tayo dito sa presyo no. Ayan, at dito naman na ganun pa rin, same procedure. Pagbagsak natin dito ng abono mga kasaka, dito sa part na to, pagbagsak natin dito ng abono or dito, igagahokan na rin natin yan, lalagyan na rin natin yan ng katulad nito. Yan, nagahokan natin, iangat natin yung lupa para kahit pa paano yung ugat nila ay magkakaroon naman ng panibagong aeration dito sa part na to. So may iwasan natin yung soil erosion at ayan, marami pa tayo mga harvest mga kasaka. Konting part lang natin na harvestan doon sa part na yun, tsaka konti dito. At rin 50 kilos today, September 24 no. At ito malago na rin to, itong part na to, na-harvestan na rin namin yan pa konti-konti. At bagdoy lumago pa rin mga kasaka ay panigurado ay kayang-kaya natin suportahan yung mga demand ng ating buyer no. Bagong tanim nga rin pala to.
pinagad na namin. And then ito sa part na to, tatamnan na, kaya yung nilinis na namin, tataniman na rin namin. Tapos mamaya mga kasaka ay i-update ko kayo dun sa talong at saka sa sitaw na rin natin dun sa farm 1 ano. At ganun na rin sa ating greenhouse no. Kaya update tayo dun sa greenhouse natin na napakaganda, ang bilis lumaki, maraming bunga na ang ating ampalaya at merong maliliit na nagpapakitang bunga na ang ating pipino, napakabilis. At ayun mga kasaka, ang ating na-share ngayon ay very kaya kumain dito, blessing yung ating pagtatanim no. So yung napakabilis lang i-manage nitong mga gantong damo. So once na yan ay umangat, abangan nyo pala mga kasaka, dito yung pag-apply natin ng pamatay damo na contact herbicide no, na yung mga nasa gagilid na yan, kasi ito lang mga gantong damo ang kayang patayin ng one side. Ito lang naman kahit dito mamatay, basta mapigilan lang natin na yung mabilis nilang paglaki. Makaangat lang to ng mataas, siguro nasa 8 to 12 inches. Pag umangat na yung ganun kataas ay i-spray na natin to ng pamatay damo na contact herbicide. Abangan nyo yung mga kasaka, makikita nyo kung gaano kaganda yung contact herbicide na gagamitin natin no. Makikita nyo magiging clear out lahat ng damo dito sa ating okrahan ano. Yun din ang gagamitin ko doon sa sitawan, at yun ay very safe kung nasa tamang paggamit lang ang inyong pag-a-apply ano. Tuturo ko naman sa inyo kung paano i-apply yun para kahit paano pag ginamit nyo is hindi maapektuhan yung inyong mga tanim no. So ayun no, napakaganda ng ating okra. So magtuloy-tuloy na ng ganyang kaganda yung kanilang growth ay maaga tayong harvest dito mga kasaka. Siguro we are waiting ng isang buwan. Ayan, isang buwan ay tayo ay pipitas na dito no ng paunang harvest ng bunga no. So hopefully sa susunod na linggo ay ma-clear out na natin lahat ng trabaho dito sa farm 2, kasi sa farm 1 marami tayong tatrabahuhin mga kasama. Maglalagay tayo ng fall, balag ng sitaw at saka balag ng talong, yung ilang talong natin doon. So yun, sa farm 1 din ay ma-harvest na rin tayo ng siling labuyo pa isa-isang kilo. At good news mga kasaka, ang presyo ay 300 per kilo, kaya sulit mga kasaka. Kahit mga 2 kilo lamang ay may 600 pesos ka. At napakabilis lang namang i-harvest yun no. Kalaban lang doon ay manok, saka yung nagkakaroon ng Phomopsis blights, yung nagtutuba yung bunga. Mga kasaka, update ko na lang kayo mamaya doon sa farm 1 doon sa ating tanim na sitaw, talong, at may okra din doon na umuumpisa ng bumulaklak na. At i-update natin kayo sa ating greenhouse na.
Yan mga kasaka. Bali, lipatin na rin tong ating pipino, no? So, yung mga bunga ng ito, na self-pollinate ko na to eh. Kung bali na hand-pollinate ko na. Ito. Kaya lumalaki na siya. And then ito, hand-pollinate ko na rin yan. Kaya maganda ang ano. So, maraming na-hand-pollinate na tayo dito na ayan, katulad itong dalan to, na-hand-pollinate ko na to. Tapos yung kauna-unahan natin na hand-pollinate, tingnan natin kung ano itsura. Kasi hindi ko pa rin nakikita ito buhat kahapon. Ayun, lumalaki na mga kasaka. Ganda. Okay. Okay, so alright. So ito, na-hand-pollinate natin ito. Ganda. So normally, kahit naman nasa field, nasa outside ang tanim, ay ganyan na nang nangyayari sa ampalaya kapag ganito mainit na. Pero unlike ng ating pipino, ayan o, kita niyo mga kasaka, ganda. So may nakikita ako, hindi ko sure kung ito ay male or female flower. So I think female, male siya, male. Wala pa tayo nakikitang pausbong na bunga, no, na maliit. Tingnan natin, maliliit pa kasi hindi pa siya visible o ay ma-identify mo kung male flower or female. So wala pa naman. So sabi ko hindi ako magpo-pruning dito, pero nakapag-pruning ako kasi masyadong lalago kung sa baba tayo mag-uumpisang magpalago. Ito tatanggalin yan siguro. Ay napag-isipan ko kapag nangangalhati na siya from ground into half of this string hanggang sa dulo, doon pa lang ako magpapatuloy ng sanga. So ayan, mapuputol din natin to. Ayan. So tingnan natin na mga kasaka. Mainit na. At kinakailangan ko ng magmadali para hindi ako abutin dito ng sobrang init na mga kasaka. Bali, ayan, lalagyan natin yun. Dami kasi mga sanga mga kasaka. Ayan o. Yung mga sanga, ayan, lalagyan pa tayo ng string dito sa gitna. Ayan, papunta doon. Ganon din doon. Ganon din doon. Para may kapitan sila. Ayan. Yung mga kasaka, bali yung ibabaw na yon, kapag ganon sa may string ay lalagyan ko na rin para sisyetin na siya doon. Itong pipino is bahala na siyang makiagaw doon kung sakali na aabot man siya doon, pero tingnan natin. So sa ngayon naman ay ito muna ang priority natin, ano. Ayan. Lumalaki na yung ating lettuce, ayun, no? Dalawa yan.